Konektado ka na ba? Konektado na! So ayan, welcome to another episode, no? In our previous episode, napag-usapan natin ng tungkol sa usaping pag-ibig, no? Meron tayong mga Valentine's episode na pinalabas. And of course, share nyo naman sa ating comment section kung paano nyo ba ay sinelebrate, no, yung Valentine's, whether ikaw ba ay may jowa, ikaw ba ay single, or sinelebrate nyo yung Valentine's Day with your family or friends. So ngayon namang episode natin, pag-uusapan natin ang sari-saring sablay dito sa CMU Anong Connect Podcast. At ngayon makakasama natin ang ating mga 4th year student, no? Mga kasama ko from journalism na ako si Roland Castillo. Hi, I'm Stephanie Estrella. Hi, ako ulit, Alex Rivera. Hi, I'm Rowena. So ayan, thank you very much, no. Ngayon naman pag-uusapan natin yung sari-saring sablay. Alam naman natin na marami tayong mga failures rin na pinagdaanan sa buhay, no, na as a student as well, 'di ba? Tingin niyo, gaano ba kahalaga na pag-usapan natin yung ganitong topic, no? Na pag-usapan natin yung mga pagkakamali natin sa buhay? Actually, para sa akin, mas okay siyang pag-usapan, lalo na publicly, no? Kasi hindi naman natin kailangan ikahiya yung mga bagay na pinagdaanan natin dati. Lalo na kung ito yung nag-shape sa kung sino tayo at nagbigay sa atin ng way para maging mas better at mas best version of ourselves. Siguro mas maganda din talaga 'to pag-usapan kasi parang pag naaalala mo yung mga memories na nakakatawa talaga, nakakatawang moments na ay ginawa ko pala 'to. Ganito pala yung ginawa ko dati. Ganon, nakakatawa lang. Ayun, para sa akin naman mahalaga siya na pinag-uusapan natin na hindi lamang yung mga magaganda nating nagagawa, kundi yung mga sablay din natin. For me, it's important dahil sa pag-share natin sa ibang tao and pag-open up natin about doon, parang natututo rin tayo sa kanila at the same time, natututo rin sila kung ano yung mga pagkakamali na ginawa natin or mga napagdaanan nga natin. So, for me, tawag dito, sobrang mahalaga para sa akin yon. And I guess, no, yun nga, usaping sablay, no, I think yung mga ganong pagkakataon natin sa buhay na nagkakaroon tayo ng sablay moment, from that, kakaroon din tayo ng learning, no, Syempre. di lang sa atin, of course, sa ibang tao rin, yung mga experience na, tawag dito, binabahagi nila sa atin. Tsaka hindi natin siya kailangang masyadong seryosohin kasi tulad nga niyan, lumilipas lang yan. Hindi natin sila kailangang dibdibin. Hindi natin sila kailangang dalhin araw-araw na ano ba yan, nakagraduate. Baka pag nakagraduate na tayo, tandaan nyo pa yung mga pagkakamali na pwede na nating tawanan ngayon, di ba? Tsaka may mga moments na kapag naisip mo siya, nakaka-cringe, di ba? Pero ngayon, part na siya kung sino tayo ngayon, no, mga sablay moments natin. Kaya, So, dako naman tayo sa ating first segment na Connect at Disconnect. So, magbabasa ako ng 10 question. Hawakan nyo na yung connect at disconnect nyo. So, magbabasa ako ng 10 question. Ayan. Tinan mo, ang ganda ng So, pag sinabi nyo pag-connect, agree. So, pag disconnect naman, disagree. Handa na ba kayo? Handa na kayong sumagot? Yung konektado na. So, yung first question natin, kahit may planner, may syllabus, or may reminders, last minute pa rin gagawin ng mga requirements. Connect? Connect? Disconnect? parang natamaan ako. Oy, Wait lang. Connect. Sasagot isa. Bakit disconnect? Bakit disconnect? Ikaw lang nag-disconnect. Bida-bidang estudyante talaga ka. Hindi. Parang kapag may mga pasahan, syempre may mga times pa din na pumapalya ako when it comes to beating the deadline. Pero as much as I can, ginagawa ko talaga yung best ko para makapagpasa ng mga kailangang ipasa bago yung deadline. Parang na din siya discipline mo sa sarili mo talaga. So, nag-disconnect ako. So, bakit naman connect yung napili mo, bossing? Nagka-cramp kasi ako. So nag-agree ako na kasi minsan, di ba nga, meron tayong mga deadlines na parang kapag hindi pa kasi malapit yung deadline, parang di ako ginaganahan Parang ano tawag doon? Procrastination. Wow, procrastination. So yun. Yeah, oo. Pag hindi pa deadline,
Tsaka nasa deadline. So Mas dun, challenging. pag pag nagkakaram ka kasi, dun mo talaga maiisip yung yung gusto mong sabihin. Doon ka na magagahol eh. Lahat ng, Lahat ng ideas. di ba? Mga ideas, andun na. O, next question. Oh, maganda to. Hindi lahat ng natutunan sa college galing sa classroom. O, disconnect o connect? 100%. Wait lang, nag-iisip pa ako. Ayan. Connect. O, bakit connect, Alex? Bakit connect? Kasi, Share mo na yan, share mo na yan. wait lang. Although yung pinag-uusapan natin is yung sari-saring sablay sa school, meron pa rin tayong learnings na tinuturo ng mga profs natin na hindi naman na related sa academics. Yung parang in general lang sa buhay. Tulad nga kung napanood nyo yung nire-discuss kagabi ng CMUI Connect, yung sa mga reporters, may sinabi dun si Roland na hindi niya raw makalimutan yung sinabi ni Ma'am Jen na, ano ba yon? Quitters never win, winners never quit. Oo. So, 'di ba, may mga hindi lang siya applicable sa academics, applicable din siya sa totoong buhay. So, marami talaga tayong natututunan sa classroom na hindi lang talaga pang-apat na sulok ng kwarto, kundi pwede nating ilabas hindi lang sa university, kundi sa totoong buhay, 'di ba? Yeah, agree. So, O, ikaw naman. 'di ba, sabi nga nila, 'di ba? Pag nakakakilala tayo ng mga bagong tao, makakasalumuha tayo ng mga bagong tao, mga bagong mukha sa university, mga magiging kaibigan ninyo, ganyan. Nag-share sila ng mga experience nila from their life lesson na doon natin mas na-adapt kung ano yung mga dapat nating gawin in the future na kapag halimbawa sa atin na nangyari, at least alam na natin kung anong gagawin natin kapag sa atin na yun nangyari. Ganon. Kaya agree ako dyan. Agree. O, next. Ikaw, wait lang, ikaw naman. Wag na ako. Ikaw na. Wag na ako. Ano ba yan? Ano nga? So anyway, Wag next na ako. ano? Ako nga nagtatanong eh. O, next. Next question. Ang pinaka-stressful na tanong sa buhay estudyante ay, kamusta ang thesis? Dito na ako sasagot, kamusta ang thesis nyo? Kasi yung Kamusta? sa amin, di pa po tapos. Opo, di pa po tapos. Yung thesis namin, di pa talaga siya tapos kasi ayoko lang sabihin, baka mamaya magalit yung mga kagrupo ko dyan. Ano sagot mo? Connect? Ay, ako? Nag-isip Connect. pa siya. Nag-isip pa siya. Connect talaga ako. O bakit? Bakit ka connect? Kasi alam mo, syempre, yung sa amin nga, di pa nga tapos yung thesis namin. Hanggang ngayon, di pa siya natatapos. Ay, sa mga kagrupo ko dyan, shout out. Nananawagan ako. Charot lang. Pero uy, joke lang baka mamaya nyo ako sa, i-remove nyo na ako sa GC natin. Wag naman ganun. Pero, yun nga, pinaka-stressful na tanong sa buhay estudyante, kung kamusta na yung thesis. Kasi, di lahat naman siguro tayo nag-iyakan sa thesis, no? Ikaw, Alex, umiyak ka sa thesis. Nung inaano natin yung thesis. Parang hindi. may confidence. Hindi. Parang hindi. Parang- Mas parang na-stress lang. Ito parang oo. Muntik na. Yung parang eto na siya. Pero, ay, ang galing. Naudlot. Siyempre, yung thesis natin, yun yung final requirements, no? Kaya iba rin yung importante bigat siya. dati, no? Nung thesis days natin. And Lalo of na course, pa umulit kayo, di ba? oo, meron din tayo mga, mga sablay din yun. Oo. Sablay moments. Meron din tayong mga, achievement from that, di ba? Yeah. Hindi lang siya sablay. Meron tayong mga nakarating rin sa China. Di ba ikaw rin nakarating ka doon? Palakpan na natin yan. Ang OFW ng BAG4A. Nag-present sila ng thesis sa China. So Kasama big din yun sa achievement nyo. Oo, yung thesis rin Yung namin. thesis nyo. Di ba? From sablay moments natin nung simula pa lamang. Si Steph. Ikaw Steph, baka meron kang sablay moments din sa thesis. Parang umiyak din siya. Umiyak siya. Alam niyo no, kilala niyo ako bilang kabado na tao palagi every time na magpapasa na tapos feeling ko magigisa ganyan. So, para sa akin, kapag naririnig ko talaga, kamusta na yung thesis niyo, talagang andun yung kaba, andun yung nginig. Every time na, okay. Oh my God. Hindi ko alam kung lamig pa to or talagang nanginginig na lang talaga ako. So, ayun lang. So, yun. Di ba? Next question natin. So, next question. Ano ba to? Ay, maganda din to. Kailangan bang laging perfect pagdating sa studies? Yan. Sino na? Sino Ikaw. ang sasagot?
Stephanie. Ikaw na, Roland. Ano ulit yung tanong? Bakit ako? Feeling perfect siya, pero siya na. Kailangan bang laging perfect pagdating sa studies? Ako hindi. Connect o disconnect? Ah, Ano? connect. Nakalimutan na natin. O, connect ako. o Ay, hindi. disconnect? Disconnect pala. Ba't ako magko-connect? Nakalimutan nyo na. Disconnect. Connect o disconnect? Parang O, meron disconnect. masasabi si Steph. Para sa akin, hindi naman kailangan laging perfect when it comes to study. Siyempre, andun yung, parang may natututunan pa ba tayo kapag palaging maganda or like, the term perfect na, yung nagagawa natin every time na may kailangan tayong gawin, may pinapasa tayo, or parang may pinapatunayan tayo, ganyan. So, para sa akin, maganda rin na may mga sablay nga tayo sa buhay. Para dun kasi iba yung learnings talaga eh. Parang, we have, ayoko na sabihin yung English, dagdag na naman to sa nginig ko. Parang may mga times na natututunan natin yung isang bagay sa mahirap na paraan. Wow. Kumbaga sabi nga nila, quality over quantity. Tama. Parang mali. Parang, okay. Next question na tayo kasi masyado na mahaba. So, ito. Bahala na si Batman. Isa legit study technique. So, palagi nyo naman siguro yung ginagawa, di ba? Bahala na si Batman. Lalo na pag nag-cramming, di ba? Lalo na mga late dyan. Bahala na si Batman. Ayoko na nang sabihin kung sino. Parang pinapatamaan mo ko. Connect o disconnect? Disconnect. Huy, connect ka, di ba? Connect ka. Namimilit na Oh, sagot. disconnect. So, Bakit ako. disconnect? O ikaw, Alex, bakit disconnect? Kasi mas mas organized ako. Nandun ako sa side na mas nagpe-prepare ako sa mga bagay-bagay. So, hindi talaga gumagana sa akin yung bahala na si Batman. Mas more on, bahala na ako, kaya ko to. Mga ganon. Hindi yung bahala na si Batman. So, ayun. I think pwede na tayong mag-proceed sa ating banter. Yes, the question. Gusto ko na kasing itanong yung may gusto akong itanong sa inyo since napag-uusapan na natin tong sablay moments natin. So, para sa inyo, paano, ano yung unang experience nyo na nasabi nyo, sumablay ako dito? At paano nyo dinedefine yung word na sablay or failure base dun sa experience na yun? Sino? Si ano pa? We have this segment which wherein madadiscuss ko din to pero siguro na lang. Parang syempre tayo nag-aim tayo sa mga parang mga fourth year, parang 4 years tayo sa college eh. So parang kung magkaroon tayo ng Latin honor after ng parang sa mga pagdating ng graduation day natin, parang reward na lang yan sa mga pinaghirapan natin eh. So siguro para sa akin yung isa sa mga talagang di ko makakalimutan na para sa akin sumablay ako. At yung moment kung saan parang nagka-release na ng grade. Tapos, may isa akong pumalya, sumablay. So, that's the reason kung bakit hindi na ako running for cum laude nga. Kung pwede siya i-share. Para ayun siya. So, hanggang ngayon dala ko siya kasi parang nung mga second year, third year, hindi ko siya sineryoso eh. Nung nag-fourth year na lang, sabi ko, shucks, sayang, yun lang pala yung naging problema ko. Kasi nung mga first year, hindi naman natin ito napapansin, ganyan, parang lang, enjoy lang. Mag-aaral ka lang. Oo, ganun. Tapos nung sobra na yung mga pinagdaanan natin na parang, ano kaya yung magandang reward para sa sarili ko? Parang nagkaroon ako ng ganung moment. Sabi ko, pasok pa ba ako dun sa Latin honor? Tapos nun nga, nagkaroon ng mga evaluation, ganyan, nalaman ko na hindi. So, hanggang ngayon, may part na desmayado ako sa sarili ko. Pero unti-unti siyang tinatanggap kasi para sa akin, nasa akin din yung malaking porsyento na ako yung mali doon sa nangyari. Na hindi ko binigay yung best ko during those moments na akala ko okay lang ginagawa ko, hindi pa rin pala. So, ayun yun sa akin. Sa inyo ba? Ano yung mga palya o mga sablay moments niyo ngayong college? Siguro sa akin, yung sa sinalihan ko ring organization. Ito, isa sa MUI Connect. Meron ako. Alam na namin yan. Hindi, Parang di iba mo ba to? nakikwento. Siyempre, meron tayong mga field reports na coverages before. And meron akong mga reports dati na hindi siya naipalabas kasi nga, kung ako tatanungin, hindi, nangangapa pa ako nun. Parang it's more on learning rin para sa akin, yung mga sablay moments na yon. Mga coverages na yon na pinakover sa akin. However, hindi ko siya nagawa agad ng tama. So, yun. Yun yung pinaka, memorable sa akin. Yung sa akin, memorable ko, yung, first day class ni, ayoko nang sabihin kung sinong professor.
Kasi ganito yung kwento niya. Nagkwento, limang upuan lang dapat sa unahan, tapos nakisiksik ako kay Carlo. Sabi ko, isiksik ko na yung upuan kay Carlo. Sabi ng prof namin, gusto mo pakain ko sa'yo yan? Sabi niya sa akin, kaya yun yung di ko makalimutang experience or kapalpakan na ginawa ko. Kasi late din ako noon eh. Kaya, masasabi ko, yun talaga yung nakapalpakan ko sa school, sa CMU. Ako, sagutin ko na lang siya ng saglit. Para sa akin, siguro yun yung public speaking. Yun yung sablay ko nung... hindi ko siya sablay ngayon Kumbaga sablay ko siya dati na parang, ba't mas nag-invest ako sa writing, marunong na ako nun. So, ngayon, tingnan nyo, nandito pa ako nagpa-podcast. So, parang feeling ko late bloomer ako sa part na yun. Kaya, ayun yung pinakasablay moment ko ng pagiging journalism student. So, magbabasa tayo ng comments, no? At wala akong internet. So, baka yung iba dyan. Wala akong signal. Tignan natin. Sino ba mga nagko-comments dyan? Ano yung mga message nila? Parang nakita ko yung comment ni Ma'am Jen, hari ng sablay daw, Roland. Anong masasabi mo doon? Ano yung masasabi sa hari ng sablay? Marami akong sablay. Mga lutang moment. Hindi, siya na talaga yun, ma'am. Ako na talaga yun. Be, natuto ka? Para kanino to? Parang kanino yan? Parang Sino para sa nagbasa? isang tao Sino lang to. nag-comment? Sabi ni Yvette Cruz Martin. Natuto nga ba tayo? Meron bang natutunan? Sino pa? Sino to? Si Edmund Melchor. Bahala na si self, malaki na siya. Totoo naman, kapag college na tayo, doon talaga tayo matutuso sa mga bagay-bagay. So, hindi pwedeng bahala si Batman at bahala ka na. Sa'yo mo talaga, sa'yo mo iaasa yung mga ganyang bagay, hindi sa ibang So, yan. Tao. Nagpapa-shoutout. Shoutout daw kay PL James Puentes. Hi, Shoutout James. sa'yo. Ay, James Piel pala. James, sa technical director namin. Hello. Parang nakalimutan mo, Alex, So, ayan naman, dumako naman tayo sa ating next segment ng Peak Connect number 1. So, saan magpapakita tayo ng mga pictures, no? And mag-share kayo ng thoughts about it. So, ano ba yung first Peak Connect natin dyan? Parang kinakabahan ako. Kinakabahan ka. Ano ba? Saan Saan tayo ba tayo titingin? titingin dito? Yan. Ayan. Number 1, F. Fail. Fail na grades. So, sino mayroong masasabi dyan? Ako, para sa akin. Para sa akin, di kasi ako nagdadamdam sa grades kasi ako gumawa niyan eh. Ako yung di ba? Ako yung gumawa niyan, ako yung niyan. Kaya bakit ako ma-hurt? Kung kakamalpakan ko 'yan, sa akin din babalik 'yan, di ba? Ayan na, nagsisimula na. Oo, ako yung may gawa. Kaya ayun. Yun na. Siguro sa fail grades, parang di naman ako more on tawag dito. Hindi ko ganong pinapahalagan yung grades, no? Kung ano yung makuha ko, that's all effort that I can do, di ba? So, I think, kung basehan naman ng grade, okay lang sa akin kung mababa or mataas. At least, I did my best during that time. Yes. Tama. Next. Ikaw, Steph. Kaninong Ano picture masasabi yung mo next doon? dyan? Ano masasabi mo doon sa fail? Ganun din yung sa akin, be. Ay, nasabi mo na kanina. Move on na tayo sa next Ano yung picture. Anong next natin? Next picture po. Don't be Don't be late. late. Parang may kilala ako dito. May hawak din siyang mic. Nasa kanya lang Don't be late. Ako ba yun? Ewan Don't ko be na lang late. Siguro masasabi ko doon? Filipino type. Charot na naisip tayo no Filipino type. Siguro ako yun. Ikaw na yun eh. Don't be late. So siguro parang mas matuto rin tayo na pahalagan yung oras hindi lang natin kundi ibang tao rin. Dapat i-adapt mo. Mag-adapt tayo Tama like yan, makinig kayo. Hindi mag-a-adjust sa inyong iba. Tama yan. Ng sablay. Kung marunong tayong rumespeto ng time ng iba, ganun din natin i-respeto yung time natin. O baliktad siya. Kung gusto natin respetuhin yung time natin, ganun din tayo dapat sa iba. As someone na talagang galit na galit sa mga ganyang tao, baka Roland, ikaw na yan. Parang sinalo ni Roland lahat.
I have this friend na talagang Ay, ano, parang kilala ko yun. Kilala mo rin. Mention na, shoutout nyo naman. meron akong kaibigan, di ko na i-mention, baka kasi ma-cut off ako after, pero nanginginig yung kalamnan ko every time na malilate siya. So, parang sa ating mga college students, parang nag-i-exist pa rin ba siya hanggang ngayon? Kahit mga college na tayo, nangarag na tayo sa mga gawain, may mga moments pa rin ba na malilate ako, ganyan? Meron. Merong mga hindi mo naman intention, pero merong mga routine na ng Oo, iba. kasi di ba Oo. nag-exist nga yung concept ng Filipino Oo, time na hindi na naman yan, Diyos ko. maganda. So, Oo. wag natin sabihin na culture kasi natin yun. Hindi ganun yun ha. Hindi ganun yun. Wag kayong pupunta sa ibang bansa kung ganyan yung dadalhin nyo. Diyos ko po. Totoo naman. Kasi So, parang nagiging habit na ng Pilipino, yun yung Filipino culture. 'Di ba? Parang ano ba yan? Sa dami diba? nang i-adapt yan pa talaga. Meron Ayan. mga good things naman sa atin. Oo, next picture. Sino? naman. Next Sino yun? picture na tayo. Ayan, move tayo sa next next na, ayun picture. yung napag-usapan. Ay, nako. Next card. Di ako swerte dyan. Hay nako. Di po ako swerte dyan. Parang lahat ng mga college student dumaan sa ganito, no, kapag Oo. nabubunot. Tapos merong ID picture, yung index card. Oo. May alam ko kasi yung mukha ko dun sa ID ko, kaya pagdating sa ko, ayan na, shit, mabubunot na ako. Talaga namang, nagpe-prepare na ako kahit anong ngarag mo, anong ngatog mo, kapag wala ka talaga masasabi, wala kang masasabi. Oo, Kayo kulang ba? na nga lang wag na ako magpasa para hindi ako mabunot, di ba? Kaso naman wala ka namang Walang grades kapag di ka kasi doon nagpasa. nakalagay yung grades eh. Oo. May kilala akong ganyan, di nagpasa. Nagulat, hindi siya sabihin. natatawag. Nagugulat, nag-aantay siya, di daw siya natatawag. Yung pala walang index Index. card. Ikaw na. Ako? Siguro pag Parang ayaw mo pag-usapan yung sayo. Ano ba? Ayaw mo ba pag-usapan yung Pwede sayo? na. Pag ganyan, siguro sa mga recitation, nag-ano na lang rin ako. Dadasal-dasal na lang. Sana hindi matawag. Nadadaan mo sa Nadadasal dasal. dasalan. So, meron pa ba tayong next na picture na ipapalabas? Wala na. I think that's all na, no? So, dumako naman tayo sa ating second na banter, no? Tama? So, ano ba yung question mo, Rowena Camo, sa ating... Ayun, sa tingin nyo ba yung yung pagiging fail, dun ba kayo nahulma sa pagiging matatag nyo? sa failures? Siguro oo. Kasi marami na tayong mga sablay sa buhay and out of that, di ba, natututo na rin tayo doon. And kapag there's another time around na tawag dito, na may experience ulit natin siya at very least alam na natin kung paano siya i-handle or paano natin i-deal yung mga ganong pagkakataon sa atin sa buhay natin. Sa akin naman, mas naniniwala ako na although sineshape nga tayo nun, mas naniniwala ako sa thought na dinadala niya tayo kung para saan ba talaga tayo. Kasi yung mga failures na yan, dun natin trinay kung pasok ba tayo sa mga bagay na yon. Tas kapag, syempre, minsan napapagod tayo, tao tayo, nagtatry tayo ng ibang bagay na, ay, mas better pala to. Ba't pinipilit ko yung sarili ko dito? Nagfe-feel ako ng paulit-ulit sa bagay na yon. Yun pala, hindi pala yun yung para sa'yo. So, mas dinadirect ka niya kung para saan ka talaga. For me. Ano nga din haba ng sinabi? Sa tingin mo, yung sa mga failures mo, doon ka nahulma na para maging matatag ka ngayon? Aba, oo naman, syempre, yes. Wow. Oo, pero tulad nga ng madalas ko din narinig na as much as we can, parang gawin natin yung 100% natin para hindi pumalya. Pero, totoo naman yun na nagiging matatag tayo whenever na nakaka-encounter tayo ng failures. After kasi ng failures, may disappointment dyan eh. So, after ng disappointment, nagkakaroon tayo ng reflection na ano ba yung pwede kong gawin para mas maging better ako? Ano ba yung pwede kong gawin para mas ma-improve ko yung mga bagay na ikinakapalpa ko, ikinakasablay ko. So, para sa akin, maganda rin naman na nag-fail tayo for some time. So, ikaw, may tanong ka ba sa amin? Parang naghahanda na siya. Meron akong question eh. Sabi ko, ano ba yun? So, eto, di ba, meron tayong mga sablay moments. Paano nyo ba minomotivate yung sarili ninyo, no? Meron ba kayong mga mantra or motto na pinanghahawakan sa buhay na pag nangyari sa akin to, ito yung pinanghahawakan kong motivation sa buhay? Meron ba kayong mga ganun? Ako meron. Ang motto ko naman, ano ba, yung Motto masyado mo? na common, iba naman.
Kung kaya mo, kaya ko. Eh. Syempre, hindi naman porket magaling ka sa ganyan, magaling din ako. Syempre, doon tayo nagkakaroon ng failure. Kasi, kung papasukin mo na, kunyari, sa pagiging journalist mo, ay, di para sa akin to. 'Di ba? May mga time na magfe-failure ka nga, ka. Pero, nakakaya mo. Kasi parang ang nangyayari sa atin, parang, ang tawag doon? Wala na, hindi ko na maalala. Kaya mo yan. Nasa gilagid Naniniwala ko. kaya mo yan. So, yun nga, pinapatatag tayo ng mga pagkakamali natin kasi doon tayo nahuhubog. 'Di ba? Nahuhubog tayo sa mga pagkakamali natin. Ayun. Hindi ko alam kung tama yung grammar ko, pero para sa akin, ang motto ko is, you don't need to have it all figured out. Kung narinig niyo na siya. Kasi may mga times na parang, parang, minsan maganda din naman yung mga advanced tayo na tao, pero may mga pagkakataon sa buhay na, kailangan mo lang bagtasin or Slow down. hakbangin yung mga susunod na step, hindi yung tumalon ka agad papunta doon, tapos parang, may natututunan ba talaga tayo kapag andito tayo, tapos biglang punta doon. So, maganda rin na binabagtas natin yung bawat hakbang, papunta doon sa mga gusto nating marating, gusto nating makamit, ganyan. So, ayun siya. Nare-remind ko lagi yung sarili ko na may mga timing para sa lahat. Ganun siya. Na maaari, hindi tayo pare-pareho ng timeline. Yung journey natin, maaring nandyan na kayo, andito ako, or maaring nandito na ako, andyan pa rin kayo. So, may mga perfect timing ang bawat tao para sa akin. So, ayun, parang, nare-remind ko lang na okay lang kung ito lang ako ngayon, ito lang yung kaya ko, andito lang ako ngayon. Naniniwala ako na basta't nasa progress ako at nagmo-move ako, may paggalaw, may pag-improve. Doon na ako. Ganun yung motto ko. Mantra. So, ikaw, may tanong ka ba? Wala akong tanong, sasagot na. Ano mo, Alex? Ang motto ko talaga ngayon, Ano yan? kakasabi ko lang, hindi. Pero Ang motto ko itiniti talaga ngayon, siya, no? hindi mo mapipili kung paano, hindi mo makokontrol ang buhay ng ibang tao at kung paano kanila tatatrawin. Pero ikaw, mapipili mo yung buhay na gusto mong i-live. So, parang ikaw yung may choice sa lahat ng bagay. Parang ganun. Kung magpapa-apekto ka sa mga pagkakamali mo, sa mga sablay moments mo noon, hindi ka talaga mag-grow as a person. So, yung mga sablay moments na yan, panghawakan natin sila kasi hindi naman sila dapat ikahiya. Although, meron talagang moments na nakakahiya, di ba? Na hindi mo makakalimutan, talagang ano yung puso mo na nangyari sa'yo yun. Pero hindi kailangan na dalhin natin siya habang buhay. We need to learn from it in order to move on. Meron pa nga yung parang you need to love it para mas lalo mo siyang mabigyan ng paraan na ma-let go. So, ganun. Ayun, parang mahalaga na hindi natin isantabi yung mga pagkakamali din natin. Ayan. So, Para may mga gusto magpa-shoutout. meron ba? Ano yung mga shoutout nila dyan? Meron ba mga pa-shoutout? Basahin natin mga comments Basahin mo nila. kaya, no? So, eto. Kay Shine Hubilla, may kilala ako, di nagpasa ng index, kaya pala di natatawag. Sino yan? Sino yan? Daho. Sabihin mo na, gagraduate naman na tayo. Ayan. Bahala na si Seth. Nabasa na to kanina. And then, ayan, mag-share din ako dun sa mantra ko, no. I have this favorite podcaster sa Spotify, no, na title niya is yung Trying Hard. So, kung saan yung niya dun, yung tagline or mantra dun, no, is keep trying hard. And from that, yung mantra na pinanghahawakan ka, you'll never know the outcome unless na ginawa mo siya. Kasi pag meron tayong mga decisions sa buhay and hindi natin ginrab yung mga ganong opportunities, merong mga pagkakataon na pagsisisihan natin na bakit hindi ko siya kinuha? Bakit hindi ko sinubukan at knowing na kung ano yung magiging outcome nito, no? So, yun yung pinaka-mantra na pinapasok ko palagi sa isip ko na kapag hindi ko siya ginawa, hanggat hindi ko ginagawa, hindi ko malalaman kung ano yung magiging resulta nito. Ako naman, may add lang ako. Sorry. Yung may nabasa kasi ako isang beses na hindi maibibigay sa iyo yung opportunity na yun kung hindi mo kaya. So, ngayong college ako, marami akong moments na na-miss kasi nagduda ako sa sarili ko. So, yung quote na yon nagulat, parang nag-resonate siya sa akin na, ay oo nga, ba't siya ibibigay sa akin kung hindi siya para sa akin?
Kasi may mga moments na tulad nung sa thesis namin, hindi ko naman inaasahan yun na mangyayari yun. Tapos, ang una ko pang sagot, tinanggihan ko talaga siya. Kasi hindi ko nakikita, hindi ko yung sarili, hindi ako confident sa sarili ko. Ayun lang yun lang talaga yun. Feeling ko hindi ko kayang dalhin yung sarili ko sa ibang bansa. So, nung dumating yung opportunity na yun, una ko talagang sagot, hindi ako. Si Carlo ang magpe-present para sa group namin. Ganun talaga yung una kong sagot. So, kaso nagkaroon ng mga pagbabago, changes, at nabigyan pa rin ako ng opportunity na isa pa rin ako sa mapadala doon. So, sabi ko, siguro para sa akin siya talaga. Hindi ko sinasabing deserve ko siya. Pero deserve mo talaga. Okay, thanks. Knowing our real hardships and all, alam ko na deserve mo na mapasama sa isa sa mga Ayun. dinala doon. So, nung nagtagal, sabi ko, ay siguro nga worth it yung mga pagod ko na may narating siya. Yeah. Kasi hindi ko naman ina-expect na, kumbaga ginawa ko lang yung kailangan kong gawin bilang estudyante. Hindi At ako age of 22, Oo, hindi ako nakarating sa naghahanap ibang ng bansa. kapalit na makapunta sa ibang bansa or maging best thesis. Nagko-comply lang ako, yun lang po. So, ayun, yung mga opportunity talagang ganon, hindi dapat natin binibigay sa iba. Hindi man sa ipagdamot mo sa iba, pero as much as we can, i-grab natin yung mga opportunity na inihahain sa harap natin. Ayun. Ayun, alam mo, maganda na nagkakaroon ng mga ganitong podcast kasi hindi naman tayo nabibigyan ng mga ganitong pagkakataon para makilala yung isa't isa, ganyan. So, sa dami ng mga tinalakay natin na pag-sharean, mas kilalanin pa natin yung isa't isa sa ating apat para magkaroon tayo ng mas malalim pa na connection bago matapos itong year natin, itong graduation. So, ayan, meron tayong segment na tawag dito is Who's Who or Who's More Likely To. Ayan, sino sa kanila, sino, ganyan. So, meron tayong gamit dito. Kuha kayo ng bawat isang ganyan at magkakaroon ako ng mga questions. Ayan, ituturo lang natin. Huwag niyong kasaktan yung katabi niyo, Gaganyan. may mga tanong dito. Ayan. Ayan, ready na tayo. Ready na ba kayo? Ready na. Ready Ready ko na na. malaman. Sana magkakaibigan pa rin tayo pagtapos nito. Okay, who's more likely to cry because of overwhelming workloads? Parang di ko na kailangang ituro yan. Si Alex, mapasok yan magayong mata talaga. Alam niyo na kung bakit. Hindi dahil sa lalaki, pero dahil sa workloads. Ayan, pangalawa. Who's more likely to submit their project before the deadline? Katabi ko ata. Parang ito. Ayan, after the deadline. Yung before si Alex and after. Huwag ka sana ma-offend, be. Ako tama lang. May tama lang. Sino naman sa atin yung mapatayod sa recitation dahil sa pagiging lutang? Hindi pa si Rowena yun. Parang may natatandaan akong moment si Rowena, nakatulala lang siya, natawag siya. Parang sa iba ko siya isa. Oo. Huwag doon siya hindi naligo. Huwag doon. Naliligo po talaga siya. Ayan. Who's more likely to cram ng buong sem sa isang gabi? Parang siya talaga yun. Namumukod tangi. Tinatapos niya yung activity niya, mga isang Hindi ba oras talent lang. tawag doon sa ganon? Tama. Katamaran na pala yun. Ayan. Eto, alam ko na kung sino. Parang hindi ko na rin ituturo. Sino sa atin yung napapatayo sa labas ng pintuan dahil late? Ito. Hindi ba kayong dalawa? Kasi lagi kayong magkasabay eh. Oo, nalilate. Parang nag-issue pa nga kayo before. Feeling ko nasa Minsan para siyang nakadilaw, minsan nasa likod ng camera. Rosemary, ikaw ba yun? Ikaw. Ayan, Doon na lang yung turo natin. eto. Parang ayoko siya basahin kasi sa lahat ng huso dito, ito sa akin to. Who's more likely na magpanggap na may alam sa lesson kahit wala naman talaga? Turo niyo na ako, please. Turo niyo na. Sige, ikaw na. Kahit ito. Kahit alam mo yung mukha mo na, nakikinig po ako, nakatingin ako. Pero pag tinawag ako, wala talaga. Wala, blanco talaga siya. Normal siya, guys. Normal siya. Hindi ako, hindi ito sakit or what. Normal siya. Ayan. Ano pa ba itong meron dito? Sino doon palaging kumakain sa oras ng klase? Meron ba? Hindi, nagdadala Siguro ka ng script. minsan lang, pero hindi naman. Hindi Kasi strict din yung sa mga natin. Tsaka, professors. proud ako maging 4A disiplinado. Pero nagbibigay
nagbibigay kasi ng time yung mga profs natin. Oo, ayun naman yung maganda sa mga kahit naging minsan professors. wala naman talaga Yeah. tayong lunch break. Sabihin Oo. nila, gantong Kain oras na muna kayo kayo. pumasok para makapag-lunch. Ganun. Yeah. Tama naman dyan. Ayan. Who's more likely yung palaging magandang outfit sa activities? Oh, kayo Parang si dalawa. Alex yun. Hindi, Parang, Hindi, hindi, ang ganda mo din nung ako kasi may naka- napaka-humble. Ayan si Alex. Si Alex. Feeling ko si Alex Oo, din eh. talaga. Pag naka-dress siya. Di ba? Naka-dress? Oo. Yung naka-dress ka na, no? Na black? Oo, black. Oo, ang outfit na niya talaga yan eh. Outfitan niya yun. Hindi niya sinusuot. Ay nako, sino naglagay nitong question na to? Who's more likely na maging bida-bida sa klase? Sige. Tumayo. Uy, hindi ako. Na-alarma lang ako nun, pero di ako bida-bida. Hindi na ako magtuturo, baka awain niya after nito, binabasa ka lang naman siya. Meron pa ba tayo? Eto, meron pa dito. Who's more likely na matawag ng prof dahil nakikitang tulog sa klase? Ay, parang wala naman. Wala naman. Parang no? wala dito. Oo, Ah, wala. wala. Wala dito. Hindi pala, wala pala dito. Ayan, last na. Who's more likely na mabunot ng professors o ng mga kaklase niya na maging leader ng isang activity or mga grouping? Sino yan? Ayun, naka-black. Ayan. Minsan to. Palagin to. Ayan, sa palagay nyo, nakilala ba natin ang isa't isa sa pamamagitan ng paglalaro na to? Ikaw, Lex. Ako sa totoo lang sawang-sawa na ako. Lagi ba namang bisita? 4 years ko na kayong kasama. So, ayun. Oo naman, kilala na namin yung isa't isa. Ang dami na naming pinagdaanan. Oo, Minsan, naman. kami-kami rin yung mga nagsasaksak. So, hindi na Masyado to ka ano. physical, Ate Alex. Nagpa-plastika. Oo. Sana. Sana nga. Ay, may gusto pa ba kayong sabihin? Gusto nyo magbasa tayo ng comments. Comments kayo dyan. Sinong may load dyan? load na pwede magbasa. And meron ako, mabagal lang talaga yung sa akin. Wow, meron daw watching from home habang kumakain at nag-edit. Ito yung CIC editor natin, si Kyla Joy Flores. Hello. Grabe naman. ang Thank you sa sipag kahit panonood. bahay, nag-e-edit pa rin. Si Carlo po ang cram. Alam namin, alam po ng buong 4A yan. Baka kahit mga 1A alam nila yan dahil sa CIC. Oo. May comment si Ma'am Jen, si Roland po. Saan po ito, Ma'am Jen? Anong question yan, ma'am? Parang Parang sa nag-ano. Parang sa lahat po eh. Applicable sa lahat pala. Ayan, ang daming nanonood. So yan, thank you very much no sa mga nanonood sa atin dyan. Like and share po natin ang ating podcast para mas marami pa yung makapanood at makapakinig no sa ating tawag dito podcast na hindi lang tayo pang balita, pang entertainment na rin ang ating binibigay sa ating mga tagapakinig at tagapanood. So yan. Ayan, so shout out daw sa BAJ1A. Thank you sa pag-support ng ating podcast sa CIC. At parang may thank you. question si Steph. Parang kanina pa nakababad dito sa lalamunan. So, dami na nasabi ko, di pa pala tapos yung mga tanungan na serya na to. Ayun, tanong ko lang, syempre, failures, mga pag-sablay, mga ganyan na pag-usapan natin ngayong araw. Ang tanong ko lang, paano kayo nag-react or paano nyo nahahandle every time na pumapalya kayo? Sinasagot. Depende. Sige, Okay. kayo naman muna. O, ikaw muna. Tas na ako. Ikaw, Roland. Ako, dahil sa malagi ako sumasablay, paano ko siya hinahandle is, tawag dito, ano ko lang siya, tawag doon, tinitingnan ko lang siya as a, tawag doon, challenge, no, para mas maging better version ako ng sarili ko, no, na, kung hindi ko pagdadaanan yung mga ganong pagkakataon, probably, baka may mas worse scenario pa na mangyari sa akin na sa hinaharap, baka hindi ko siya ma-handle ng mas mabuti or mas better nga. Para sa akin naman, una ko talagang ginagawa, umiyak. Kasi parang dun ko nalalabas. Parang Oo. lahat naman. Hindi naman. Hindi ko naman dinadamay yung iba sa pag-iyak ko. So, para sa akin, ayun talaga yung, for me personally, kasi dun ko nalalabas yung emosyon ko. So, mas gumagaan yung loob ko na hindi mabigat yung loob ko kapag ginagawa ko na yung mismong activity, yung project. So, parang kailangan ko lang magdrama. Normal lang yun, guys. Kailangan ko lang magdrama, tas hayaan nyo lang ako, magiging okay din ako. Ganon. Oo. Kayo. Ikaw Sa ba, akin Wen? naman, tatawanan ko lang. Tinawanan ng Oo, problema. natatawanan ko lang kasi
at the end of the day naman, makakalimutan mo din naman yun eh. Depende na lang kung kung sobrang lalim nung talaga, nung nung sablay na ginawa mo. Pero, paano ko ba siya na-handle? Nakikipag-chismis. Ay, chismis! Grabe naman yan. Parang ang agahan mo, parang ba yan? gusto ko kasi siyang Tanghalian wow, di naman. Di naman. Parang gusto ko siyang ikwento sa sa mga kaibigan ko na, ganito nangyari. Ang ko naman. Parang ang mali ko naman sa gantong part na napapagalitan ako. Pero di naman ako talaga totally yung napapagalitan na nabubulyaw ang ganyan. Pero ina-adapt ko siya as yun nga, sabi ni Roland, challenge. Challenge na din yung para sa akin kasi habang syempre pinapagalitan ako, na-adapt ko siya. Iniisip ko, ano ba yung pagkakamali ko? Sige, next time babaguhin ko na to. Ganon yung ginagawa ko pag nag-fail ako. Tsaka gusto ko rin yung na sinabi mo kanina, no, na kinukwento mo yung problema mo, no. Kaya ang ganda rin na nagkakaroon rin tayo ng support system, no. Yung mga kaibigan natin na nandyan sa paligid natin na kapag merong hindi maganda tayong naranasan, we have always a friend na pagkukwentuhan natin at very least napapagaan natin yung tawag dito, yung bigat na nararamdaman natin doon sa mga sablay moments na napagdaanan natin. Chinichismis mo nga ako eh. Oo nga, pangit ugali niya. Oy! So ayan. Next. Nagkasiraan. Feeling ko dapat sagutin din ni Steph yung sa tanong niya. Sa'yo. Ano nga ulit yung tinanong ko? Paki-comment nga po. Nakalimutan Nakalimutan nang nagtanong. Ako, paano ko siya hinaharap? Tinitingnan ko siya as a learning opportunity. Yung mga pagkakamali ko talaga sa buhay na hindi pwedeng itong pagkakamali ko na to mahinto ako dito. Itong pagkakamali ko na to wala akong makuha dito kasi para saan pa yung pinagdaanan mo, para saan pa yung mga luha, tsaka yung mga syempre kapag nagkakamali ka hindi naman kadalasan sa ikaw lang yung naapektuhan eh. Madalas nasa paligid mo din ganyan. So, yun lang. Pinininan ko siya na may matututunan ako after neto. Tsaka normal naman talaga siya. Hindi natin kailangan normalize na magkamali sa mga bagay-bagay. Pero may mga pagkakataon na ganun. Pero syempre, isipin muna natin yung mga bago tayo magsalita, isipin muna natin yung kung makakasakit tayo ng tao o okay lang ba yung yung mga gagawin natin bago tayo gumawa ng action. So, next, Ano yan? next segment na tayo. Ito na yung last segment natin for today's episode. So, ito na ang Pick Connect number 2. Ayan. So, dito tayo dyan. So, meron tayong mga personal pictures na binigay kanina sa ating mga behind the scene team na i-share natin anong connection nito sa CMU, sa topic natin, at sa overall discussion natin. Ayan. Tingnan natin kung kanino ang first Pick Connect natin. Paki-flash na po. Paki-flash ang Pick Connect. Ready na ba ang lahat? Naku, di ka sinabi kung ano eh. tatanungin ko muna yung mga kagrupo ko kung Kanino to? Oy, di yan sa akin. Kilala ko yung kung kanino yan. Kanino yan? Para akin yan. So, ito, yung picture na pinakita kanina, yun yung pinakasablay na ginawa ko sa tanan ng buhay ko. Yung nag-cover ako dyan ng sunog, no, na naging dahilan, bakit ako naging nasuspend. Kaya pala. Nasuspend ako dyan. Ng 3 months, oo. So, parang... Paano ka nakasurvive? Sa 3 months, syempre. 3 months. Lumubog muna ako, Paano ka ayoko muna. nakasurvive sa 3 months na di ka nakapag... Suspension. Siguro Coverage. it's a na rin. Oh, Hello, Ma'am sige. Jen. Sorry po. Shout out mo na agad. Shoutout po sa professor namin dyan. Thank you, pinabalik niyo ako. So, ayun, tawag dun, na-survey ko naman siya. Parang, tiningnan ko kung in the future, hindi na ako dapat maging padalos-dalos. Kung ano yung mga coverage na, ayun nga, meron nga tayo, di ba, 10 newsworthiness. Although, pasok naman siya sa newsworthiness. However, yung safety natin, mako-compromise kasi kapag talaga sunog. Yung nakita ko yun, lalo na student tayo. Kasi from afar, nakita ko na, may malapit na sunog sa akin, nakikita ko kulay black yung at pinuntahan ko. Ayun, pinuntahan ko. Walang permission. Di ko sinabi. Tapos sabi ko, parang magandang balita yan, malapit lang sa akin. Maya-maya, tumawag na siya, Roland, nasan ka na? Ganyan ta. Hello po. May nagte-text na sa akin, Roland, nasan ka? Andito po, ma'am.
Umuwi ka. So, ayan. Yun yung ano ko. Yun yung pinaka-sablay. Pero out of that, syempre, nandito pa rin ako Siyempre, sa mas CMC, marami pa yung sa mas CMU naging I Connect, no? At nandito pa rin tayo sa CMU Anong Connect na podcast natin, no? At pinagpatuloy pa natin. At katulad nga sinabi ni, ni tawag dito ni Alex kanina, no, na favorite quote ko na sinabi ni Ma'am Jen, quitters never win and quitters never win and winners never quit, no. Yan, thank you. Yun. Ganda nun. Ganda naman sinabi ba? Oh, next. Sino ang next? Tentenenen. Ano ang next picture? Sino yan? Ayan na ako. siya. Ayan. Sa mga kagrupo ko dyan. Shout out. Ayan. Yan yung inano kong picture kasi yan yung yan yung unforgettable moment na nagawa, na nangyari sa amin. Oo, kasi kikwento ko pa ba? Alam niyo na yun eh. Kasi di ba nag-defense kami, ganyan. Tapos, pinagalitan kami nun, buong grupo kami, pinagalitan kami kasi nga, ayun, wag na ko lang sabihin kung bakit. Basta binulyawan kami ni ng isang prop namin. Na isang prop namin sa sa hallway. Sabi niya, tanga mo, ganyan. Kaya yung yung moment na yon, inano talaga namin. Lagot talaga. Inadapt na din namin sa Kaya ngayon, hanggang ngayon, di pa tapos yung thesis namin. Pero documenting naman lang yun. Kaya, ayun, yung pinaka-unforgettable moment. Yung binulyawan kami ng prop namin, ng professor namin sa hallway. Kasi, ang daming tao noon that time. Kaya, yun yung di ko makakalimutan na experience ko. Ayan naman, proceed po tayo. Next na picture na. Kanino kaya ito? Baka kay Alex. Baka. Yung dalawa na lang eh. Oh my gosh. Wait lang. Hello po. Kita nyo ako yung naka-violet. Payat siya at magang mata. So, ang kwento naman behind that kasi may project kami. So, first time namin magkaroon ng hands-on na prof na si Prof. Jen. So, yung project is documentary at ako yung leader nun. Unfortunately. Ako yung leader nun. So, medyo na kami, na nangangarag na kami kasi deadline na at talagang umabsent na kami. Absent na tayo. Kasi baka group ko dito. Basta sa mga ka-group ko dyan, hindi ko siya ka-group. Saksi lang ako sa mga absent na kami. Para lang matapos namin yung output namin doon. Kaso, hinanap kami sa school. Ba't daw kami absent? Ngayon, hindi namin natapos. Pumasok kami. Ang kaso, pumasok ako. Tapos, hinanap ako ni Ma'am Jen sa GC. Hindi raw ako pumasok. Ma'am Jen, bakit? Parang kumata na si Ma'am Jen ngayong araw ng podcast natin. Kanina pa siya nababanggit. Lagot tayo. Pero ayun nga, so parang nagkaroon lang ng misunderstanding nun. Tapos nakina-Steph kami. Tapos parang na ako, yung lahat na ng bigat, dala-dala ko bilang leader, tapos bilang hindi ba siya bumabalik na yun, Parang hindi na. Nangiyak ka naman eh. So umiyak ako, tapos bumalik ako sa school. Then after nun, lumabas ako sa CAS office na parang hindi ako gagraduate, na parang, hindi naman, ganun lang yung atake kasi umiyak ako umiyak siya ng bongga na akala mo end of the world na. Oo. Ayun yung feeling ko sablay moment ko siya as a leader kasi hindi ko na separate yung emosyon ko sa studies ko. Okay, ano pa yung next? Ayan, meron pa ba tayo? Meron pang next photo. Ayan. Inabot ko pa yung mic sa akin pala to. Ayan, na-share ko na to kanina. It's about my grades nga. Siguro siya, sablay ko siya, hindi lang sa sarili ko, kundi sa parents ko din. Kasi I thought yung pagiging parang sinabihan kasi ako before na parang iba din na graduate ka ng kasamang degree, may Latin honor, ganyan. So parang sumablay ako as their daughter na hindi ko nabigay yun. Pero syempre, hindi naman nagkaroon ng moment yung mama at papa ko na ganito ka, palpa ka, ganyan. So tinanggap nila kasi naging estudyante din sila minsan. So alam nila yung hirap na pinagdaraanan ng isang estudyante, ganyan. So, ayun, sa akin, para sa sarili ko, ayun yung pinaka siguro, sablay siya na sana nagawan ko ng paraan noon. Parang ganon. Mali mo naman mahabol ngayon. Hindi ko alam, sana po. And then, ayun, marami namang mga pagkakataon na nagsasablay, pero siguro ayun talaga yung number 1 ko. Ayan. So,
So, wrap up na tayo. Baka nagsasawa na yung mga tao sa atin. May So, nanonood pa magbasa ba? muna tayo ng mga comments dyan. Tingnan natin kung ano yung mga pinagsasabi nila. Kuya, puro kuya, Roland kuya. to. Sino to, Roland? Natatanda. Bakit puro Roland? Wow. Sino to? From Kyla Joy Flores, palaging sablay award goes to Roland. Ikaw na yan. Talaga to. Ano pa yung mga message dyan? Bentang-benta ako. Sabi ni Ma'am Jane, galing talaga ni Roland. Opo, bida-bida pa. Totoo yung sinabi ni Ma'am Jen. Pero ito, Kita may nyo sinabi ngayon. si, Ma'am Jen, ayan. Kita nyo ngayon, kaya nyo palang mag-multitask. Nabigla lang kami sa kanya. Totoo naman. Yes, nabigla lang kayo sa akin. thanks to Ma'am Jen. So, ayan. With that, wrap up natin kung ano mga ba yung mga pinag-usapan natin dito ngayong araw. Ayan. So, importante na hindi natin wag tayo masyadong seryoso, pero hindi natin sasabihin na gawin lang nating joke ang buhay. So, kailangan pa rin tayo. Tuloy lang ang buhay. So, hindi natin siya kailangang masyadong dalhin. Hindi natin masyadong dibdibin. Talagang ayun yung mag-lead sa atin para sa Dalaman success, natin, sa pero, growth. Dala man natin siya araw-araw, pero hindi na, wag sanang, tulad ng sinabi, wag natin masyadong dibdibin, ganyan. Maging lesson learned ba para sa atin yung ganun. Kumbaga, keep moving forward. May gusto ba kayong sabihin sa mga nanonood, sa mga friends natin, ganyan? Message. Kayo. As we end. Ikaw. Ikaw. So, ayan, magsha-shoutout lang ako sa aking mother, no, na birthday kahapon. I love you, ma. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday, Ma. Ito po ata regalo ni Roland. Tita pa. Mother ko pala yan. Akala ko mama Tapos yung mga friends ko dyan na lagi ko, yun nga, katulad nga kanina, support system ng friends natin. Shoutout din sa inyo. I love you guys. So baka kayo, meron pa kayong mga gustong batiin. Ako, shout out po sa mga team dyan sa likod ng Hey! production. Itong si MU Anong Hey! Connect. Laika, James, Yvette, Laarni, Carlo, Sir Aaron, Thank sila you Ate po. Cla, sa lahat ng mga taga Sa Malabon MTV TV. team, Thank you tsaka so CIC. much Thank po. you so much Hindi po. po possible na makapag-live kami ng ganito kaayos. Pati yung setup, sila po ang tumutulong sa amin. Maraming salamat po, pati kay Ma'am Jen, Yeah. sa mga CMUI Connect members na walang sawang nagsusupport, nagko-comment, nag-share, at Nanonood. nagpro-promote Every ng ating episode. podcast. Ayun. Kayo, ano pa? Ano gusto mong sabihin? May sabihin ka pa. Ayun. Charot. Baka meron pa kayong mga Siyempre, batiin rin natin yung mga immersion Yung mga natin. work Mga immersion last day dyan. nila. So, Oo. ayan. Congrats. Grade 12. Pangalan? Aaron. Aaron And Aaron James. Tapos Vitaliano. Si Nonoy. Tapos si Vitaliano. Si Nonoy. Yan. Shout out sa inyo, guys. Mga nakakasama natin dyan. Kayo, ikaw, Rowena. Baka sa ano mo dyan, love one. Wag na, nung ano pa yun, Feb Ibig. Ay. Nag-message. Shoutout sa mga sa mga professor natin na natuto tayo sa mga sinasabi nila, mga ginagawa nila para sa atin, mga failures na nagagawa natin. Natuto din tayo sa mga kaibigan natin, nagsasabi sa atin na mali yung ginagawa mo, ganyan. Shoutout sa inyo, lalo na sa ano ko, sa... Uy, sino yan? Oh my God! Lalo na sa ano ko, sa mga kagrupo ko sa thesis. Paramdam na, guys. Ano na? Sige na. Ano na? Ay, ikaw So, naman, ayan, Alex. meron pa Anong ba? gusto mo? Anong gusto mong sabihin? Shout out sa mga kagroup ko dyan sa thesis. Sana naman. Mag-press. Uy, Anong magpe-present kami yun? na rin. Shout out sa inyo. Sana naman, ano ba yun? Ano yung camera? Thank you sa inyo kasi... Pakilala mo sa... Ayan. Oh, yan. Thank you sa mga Ayan na tao sila. dyan na nasa likod. Di Ayan, ba yan? andyan sila Cassandra Acol. Sino to? Si Anthony? Yes. Hindi ako Mga sure, CMUI sorry. Connect Mga na rin. CMUI Connect members. Thank you. Pinupuntahan nyo pa kami dito. Kayo talaga. Napaka-sweet naman. O dahil dyan, Dahil dyan, Send you daw yung dilibre t-shirt daw niyo tayo ni ni... Roland. Ayan, say hi! James, Ayan, thank oh, you! yan, oh. Hello. Diba? Ay, Ang nakikita yung bongga. pagmumukha. Hindi pa yan ni James. Di siya nakita. Isa pa, James. Lumapit ka na sa camera. Pindot. Sige na. Ayan. Thank you so much Thank po you sa so panonood much sa mga ng aming nanonood. episode. So- Sana marami kayong natutunan na hindi naman porket sumasablay tayo sa buhay, doon na lang tayo, di ba? So,
dapat tuloy-tuloy lang tayo sa buhay na hindi natin kailangan ma-stuck sa isang pagkakamali. Tingnan nyo si Roland, di ba? Kahit Sino mag-aakala, 'di ba? After ng suspension, mas naging better na reporter, tingnan nyo, student nakakapag-live na siya leader. ngayon. Oo, 'di ba? Nakasama pa natin siya ngayon, so congrats. Ito yung living proof na hindi, kumbaga ito yung living proof na after ng failure niya, andito pa din siya. Yes. Kasama natin siya. Buhay siya, guys. Buhay siya. Kay Rowena din, no, na first time mo mag-live. Kamusta Hindi niya alam, naman ang PA siya pakiramdam ng as first time CIC. na mag-live? Di kasi ako lumalabas. Siyempre, di naman ako masyadong nagre-report sa CIC. PA po ako, hindi PA lang. PA po ako. Production assistant. Hindi personal alala yung PA, ah. Personal First time ko po mag-guest sa live. Kaya sana supportahan nyo tong podcast natin. Yun lang. I guess that's Ikaw, all. Steph, ano sa'yo? Sana mas marami kayong natutunan sa mga kung anek-anek na pinag-usapan namin ngayong araw kahit na andito pa rin kami, nangangapa sa mga ginagawa namin. Syempre, yung mga sinashare namin dito sa podcast is based lang sa mga experiences namin, mga personal experiences. So, kung may mga tawag dito, baka magkaroon tayo ng kunwari, kailangan sa podcast, mga tanong, pwede magaling sa mga viewers Yes. natin yun. Basta Mas i-comment maganda nyo yun, lang yeah. dyan or gusto I-comment nyo, may nyo lang gusto yung- kaming pag-usapan, Oh, yeah. pwede nyo i-comment. Baka may suggestion kayo dyan kung ano yung mga gusto natin pag-usapan sa mga upcoming podcast. Ayan. So guys, salamat po sa panonood. Samahan niyo ulit kami sa mga upcoming na podcast namin at maging Okay. fruitful pa yung mga pag-uusap natin. Tuloy lang ang connect, tuloy lang ang kwentuhan. See you on the next episode. Bye! Bye! Thank you so much, everyone! Thank you! Thank you po sa lahat.